Dadako tayo sa Matthew 5 verse 46 to 47 po. 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil na buwis? 47, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong pinabati, ano ang ginagawa nyong higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil, kaya maging ganap kayo? Lampas na po ako, sorry po. 48. Hanggang doon lang po ako, no, hanggang 46 to 47 po, no, na at kung ang mga kapatid lamang nyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil, no? Tayo ay pinamagatan ko ito ng Lord, gabayan mo ako. Hindi na po ako nag-video kasi po baka biglang papasok po yung amo ko. Love others po yung pinamagatan ko dito sa ihayag ko na words of God po. Meron po tayong puntos na dalawa. Love your neighbors. Matthew 25 verse 35 to 36, no? Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung Matthew 25 verse 35. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. No, ito yung sinasabi ng 46 na kung tayo talaga ay magmahal, hindi natin pinipili yung mga mamahalin natin. Ito yung sinasabi ng Matthew 46 to 47 na love your neighbor. Kailangan natin mahalin yung kapwa natin sa pamamagitan ng katunayan na tayo ay minahal din ng Panginoon, no? Ito yung sa atin na kahit mayaman man o mahirap, ano man yung pagkatao ng isang tao na kumbaga pilay, yung may mga sakit, ganun. Lalo natin mamahalin sila dahil minahal nga tayo ng Panginoon, no? Nandun yung Matthew 25 verse 35 to 36 na binasa ko ngayon na tayo ay magmahalan sa pamagitan ng binigay ng Diyos na pagmamahal din sa atin. Kailangan natin na itagumpay na mahalin natin yung kapwa din natin na tayo ay bilang Kristiyano na wag tayong mamili ng mamahalin natin sapagkat ipinapahayag ng Panginoon na lalo na yung mga nag-uusig sa atin, kumbaga for example may nang-aaway sa atin, lalo na pag tayo ay nag-iinitan na ng mananampalataya sa Panginoon, may gumagawa talaga na ang kaaway, doon tayo magda-down. So yun ay pinagdadasal natin tapos lalo po natin ipapakita na mamahalin natin dahil yun yung utos ng Panginoon na love your neighbor, na kahit ano nang ginawa nila, nandun pa rin yung nine of fruit of Holy Spirit natin na kailangan natin ipakita sa kanila na tayo talaga ay bilang Kristiyano na dahil karamihan kasi ngayon ah pinipili na lang yung mga gustong kaibiganin, gustong mamahalin, no? Pero tayong mga bilang Kristiyano na, ay pantay-pantay na yung pagmamahal natin, no? Kaya kahit dahil nandun na yung fruit of Holy Spirit sa atin, ayun yung mapatagumpayan natin na mamahalin natin yung mga kapwa natin sapagkat bandang huli din kahit kinainisan niya niya tayo gano'n, nandun pa rin yung Lord na balang araw tayo yung
ano, kumbaga maggagantimpala, kumbaga makikita niya lahat yung gawain natin sa mundong ito na habang tayo nabubuhay, nakikita niya yung pagtulong natin sa kapwa, pag-unawa natin sa kapwa, lalo na yung mga nag-aaway sa atin, gano'n. Kung kung sabi nga dito, ano 'no, yung kagaya nung ba't ginagawa rin niyang mga maniningil ng buwis gano'n 'no, ito ay bilang hindi na ito yung gawa ng kaaway, parang tayo naman, bilang Kristiyano na ay ako kasi for example ko 'no, sa buhay ko na kahit may mga nag-uusisig na sa akin ano, nandun pa rin yung self-control ko, minamahal ko pa rin sila, pinapakita ko pa rin. Dahil tayo ay isang Kristiyano na na mahirap man na kagaya ng naniningil ng buwis talagang ano, sobra na yung noon nung kapanahunan. Pero wala na yata ngayon yung mga ganitong bagay. So, tayo kasi nabubuhay na sa salita ng Panginoon. Lalo na dito sa ito talaga yung pinakamahirap 'no, love your neighbor na binigay kong sample dito sa 46 to 47 na ito yung pinakamahirap na love your enemy, na sabi niya 'no, kumbaga mahirap talagang mahalin yung kapwa natin na yung kaaway, pero kailangan natin gawin yun para sa pamamagitan ng Panginoon 'no. Yun yung isa kong puntos na love your neighbor na nakuha ko sa Matthew 25 to verse 35 to 36 'no. At isa pa, meron po akong ano, mamahalin din natin yung mga may sakit, love sickness. Parang parang dun natin ipapakita na talagang ano, ang pagmamahal natin, ah, na kumbaga, i-share natin sa kapwa natin. So, nakita ko yun sa bahagi ko lang po sa Lucas 14 to 13 'no, na sabi niya dito na, "Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at ang mga bulag." Yun yung yun yung yun yung ano, inihayag ni Lord, gusto ko pang basahin, dito 14, na kapag ganitong ginagawa mo, pagpalain ka dahil hindi man nila nasuklian, masuklian ginagawa mo ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ito yung parang parehas lang sila sa sa puntos ko sa love your neighbor. So ito naman, ano, pinapakita natin sa mga kapatid natin, sa pamilya natin, lalo na may mga sakit karamdaman doon. Dito nga dapat ano, ihayag natin yung pagmamahal natin, lalo na yung mga mahihirap, gano'n. Yung mga balo, yung gano'n ba, yung mga balo, gano'n. So so, ah, hallelujah, na-distract ako, nag-on si madam. Hallelujah, Lord. Give me wisdom and knowledge para mahayag ko itong salita mo, God. So, ulitin ko, love at sickness, ito po yung pinapahayag ni Lord na gusto kong ihayag sa inyo ng puntos na doon po sa Lucas 14 to 13 na subalit kapag ikay ay naghahanda, anyahan mo ang mga mahihirap, mga lumpot, mga pila at ang mga bulag. Kailanganin natin na imbitasyon yung mga walang-wala na yung talagang ano ba yung ibig sabihin na isang isang kahig, isang tuka, parang gano'n. Ano, 'yun yung kailangan natin na tulungan, ipakita natin yung pagmamahal. Hindi na natin matulungan yung may kaya na. Parang gano'n kasi ako 'no, kahit walang-wala ako para basta lahat ng mga humihingi sa'kin ng tulong, kahit wala na sa'kin, ginagawan ko ng paraan 'yan. So, 'yun kasi si Lord, na parang, "Lord, wala na." Parang for example, may naiwan sa'kin na 500, parang 500 gano'n, HKD. May naghiram sa akin, allowance ko 'yun parang gano'n. Ta's umiiyak sa akin na parang, "Sister pahiram kasi ipapadala ko," gano'n na. Nagkasakit pala yung anak niya. So sabi ko, "Lord, ibibigay ko 'to, eh, di wala na akong allowance." God will provide, 'di ba? So napakabuti ni Lord dahil may ginagamit sa isang kapatiran na yung pala nasa hospital yung anak. So
nagpapasalamat din ako na kahit hindi niya bayaran 'yun, wala akong kumbaga basta nakatulong ako, happy ako na nakakatulong ako sa kapwa ko. Pero kapag ako na yung humingi ng tulong, parang ano ba, wala akong nakukuha sa kanila bawat isa na tinulungan ko, parang gano'n. Parang hindi pa sila tunay siguro na Kristiyano 'no. Pero about sa pamilya ko, nandun naman yung subalit nila sa aking mga pagtulong. So, ang ganda nitong love at sickness na nakuha ko din dito sa Lucas 'no, yung may mga sakit karamdaman, kailangan nating ipakita sa kanila na yun na nga na gustong iparamdam ni Lord na yung mga lumpo gano'n, gano'n po yung kailangan natin tulungan dahil walang-wala sila, hindi sila makatrabaho. So, sabi ko nga nung Huwebes, "Hala, mag-aaral ako Lord, tulungan mo ako," sabi ko. Talagang kinakabahan ako, wasak na sabi ng amo ko, "Ang bilis nito magtrabaho." Ngayon lang kasi po ako nabilisan, kasi 9:30 po ako natatapos. So, yun po 'no, talagang napakabuti ni Lord dahil pinanalangin ko na, "Lord, tapusin ko ito in within 9 hours." Iniwan ko na yung si Popo dun at saka yung bata sa sala. So, pasalamat ako kay Lord dahil napahayag ko itong salita niya na kahit kinakabahan ako. So, yun yung yun yung kuwan ko na walang walang basic yung pagmamahal natin sa mga mahihirap, sa mga mayayaman, gano'n ba. Maging perfect lang tayo na anak ng Panginoon at matulungin tayo na maging maging matured tayo na tumulong sa kapwa natin, yung wala na tayong hinahangad na kapalit ba. Kumbaga masaya na tayo na makatulong tayo sa kapwa. Sabi niya, yun na nga yung labing na pagmamahal ng gaya ng Panginoon na walang yung pagmamahal na love is no boundaries, sabi niya, love your enemy, sabi niya. So, napakabuti ni Lord dahil ano, tayo talaga ay niligtas niya sa pagmamahal niya din sa atin kahit makasalanan tayo, ay talagang niligtas tayo. Gano'n din yung gagawin natin habang nandito tayo sa mundo. Tulungan natin yung mga nangangailangan ng tulong, parang gano'n. Para kasi sa akin 'no, binasa ko ito binasa ko itong binigay sa akin na Matthew 5:46-47, binabasa ko ito. So sabi ko, "Lord, tama naman, tama yung ginagawa ko," sabi ko sa sarili ko. Kasi parang sample sample na sa akin ito, na itong verse na ito na ano, pantay-pantay yung pagmamahal ko sa kapwa ko ba, na nandun na tayo yung mga ibang kapwa na pinipili lang yung mga mayayaman, yun ang kinakaibiganan, kung wala ng kailangan, ano na, iiwan na. Parang gano'n yung mga iba na makamundo na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pero tayo ay bilang nakakilala sa Panginoon, tayo talaga ay ano, buong puso natin mamahalin yung kapwa natin, lalo na yung mga nangangailangan sa tulong, gano'n. Bukal tayo din nagbibigay ng walang kapalit kasi nga nataniman na ng puso't isipan natin yung mga salita ng Panginoon na hindi na tayo umaasa ng kapalit. Kumbaga, si Lord na lang ang magagantimpala. Yun ay pinapakita niya sa buhay natin na walang kakulangan na do'n niya ano ba yun yung pinupuno sa ating pangangailangan na kapag tayo naman ay nagkakulang gano'n, si Lord ang magpo-provide at meron naman din gagamitin siya sa ating pangangailangan 'no. Dahil ito nga yung binigay sa akin na verse na ihayag ko ngayong gabi na sa atin para tayo po ay mai-remind na naman po ulit sa mga salita ng Panginoon. Dahil tunay nga na kahit sa araw-araw, sa gabi-gabi tayo ay ganito na may gawain at meron tayong matutunan lalo na sa Bible na hindi natin ano, kumbaga maunawaan dahil minsan kasi sa Bible malalalim pero inuulit-ulit ko
ito nung sinabi sa akin na ito yung ito yung sa'yo, ano, paulit-ulit, ano kaya yung kuwan ko dito. So, ito lang yung dalawa kong ayun, dalawang puntos ko dun sa Love Your Neighbors. So, yung conclusion ko naman po, pasensya na po na medyo mabilis yata, 'no? Dahil alam niyo naman po, ano, basahin ko lang po yung puntos ko, 'no, sa conclusion ko, 'no, para po tayo ay hallelujah. Nasaan na po ikaw? Conclusion ko po, wait lang po mga kapatid. Tayo po ay babasahin ko po yung conclusion ko para po ano, help Ate you Lisel, Ate Lisel, ang conclusion mo diyan yung 48 po. Yung 48. verse 48 po. Opo, yung binigay ko nga po, 48, meron pa akong isa sis, yun nga po 48 tapos nagkuhan po ako ng Herbie 3616 halos magkaparehas lang po. Sige, babasahin ko po ano, na 48 yung conclusion ko po ay, "Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit." O tunay nga 'no, na tayo ay maging ganap ng, Panginoon na, maging kumbaga gumaya tayo sa kabutihan niya, nandun na yung fruit of the Holy Spirit, lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon natin sa Diyos, gagawin natin sa mga anak niya din, sa mga kapwa natin, gano'n. So, ano, gusto ko lang kasing basahin itong yun na nga yung conclusion ko 'no, pero gusto ko din basahin itong Lucas, wait lang po, sorry. Gusto ko lang po itong ibahagi itong Lucas 'no, Lucas 13:16 ano, gusto ko lang basahin. Sabi niya dito, 13:16. Ay bakit mali? Hallelujah, nawala ako. Hallelujah. Ito yata. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan ng samantalang masamang tao naman hindi, mali po. Pasensya na po 'no, na nakuwan ako dito sa conclusion ko, yun na nga yung sabi ni Sis Deb na dun ko din makukuha dito sa 8 na, ah, "Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit." Sabi niya, maging maging tunay tayo na bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Panginoon, ng Diyos nating Ama na, kumbaga yung kabutihan ni Lord, yung pagpapagmahal siya, mapagkumbaba siya, nandun na yung fruit of Holy Spirit. Maging i-try natin na ano, 'wag natin i-try kumbaga kayanin natin na, ah, ilagay natin sa puso natin yung may pagka-self-control natin, yung goodness natin, ah faithfulness natin, tapos nandun na yung pagmamahal natin sa kapwa, yung meron tayong love, tapos yung peace natin. Na yung basta yung Holy Spirit natin na tayo para maging ganap ng Panginoon na yun na nga dito sa binabasa ko, ah, yung para sa akin, maging tunay tayong ano, anak ng Panginoon. Walang pinipili na mamahalin, maging tayong maglingkod sa Kanya, ay maging ano, ah tunay na pananampalataya sa Panginoon para sa lahat ng ano kasi lahat ng ating kahilingan ay ibibigay ng Panginoon sa buhay natin. Kung nakikita niya tayo ay ganap na bilang tayo ay tagapakasunod sa Kanya. Hallelujah, Lord. Yun lang po yung aking maibahagi ngayon mga kapatid. Dito ko nakuha sa Matthew 5:46-47. Conclusion ko po ay 48, Matthew 48, Matthew 5-48 din po. Nawa po ay meron po tayong maunawaan. Pasensya na po kayo kung ako po ay masyadong mabilis dahil ano po, alam niyo naman po ang sitwasyon ko dito. Kahit nakita nila ako, hindi pa rin ako tumayo dahil I do believe na ginagabayan ako ni Lord na nandun
yung faith ko na basta sabi ko na uupo ako, kahit tawagin nila ako, alam ko na tatawagin nila ako pero naka-headset ako. It hindi na nila ako naistorbo. Ang kuwan ni Lord sa buhay ko kasi bago ako umupo nag-pray talaga ako na 'wag nila akong istorbohin na gusto kong matapos na kahit nagmamadali ako, na nawa ay may naunawaan kayo sa aking, ano, nai-share, naibahagi ngayon sa gabing ito, O God. Ama, salamat Lord. Kami ay Lord, salamat dahil napagtagumpayan ko na naibahagi ang iyong ah, binigay sa akin, O God. Ama, salamat Lord dahil kahit anong distraction, O God Ama, ay natapos ko rin, O God Ama, nawa ang bawat isa ay naunawaan ng aking naibahagi, O God Ama, dahil bawang lumalabas lamang sa aking labi ay nagmumula lamang sa iyo, O God Ama. Salamat sa wisdom and knowledge, bawat isa, lalo na po sa akin, O God Ama. Salamat, Lord, salamat sa oras na ito at pagtagumpayan namin ng gawain, O God Ama. Ah, Salamat Lord, i-bless mo ang bawat isa sa platform na ito na nandirito at nakinig sa iyong mga salita, O God Ama. Salamat Lord na walang hanggang pasasalamat namin, O God Ama. In Jesus name, Amen. Back to you, sis Bebs, kasi Amen po. lumapit na naman Thank sa you akin. po.